Mga kaibigan, alam mo na parang nababagalan ako kay Marcoleta kasi minsan nakapag-isip ako ng tungkol kay Marcoleta eh. Kasi alam natin lahat na ang dami ng lumabas na mga ebidensya kung tapos ang ginagawa ni Marcoleta ngayon nagagalit pa siya sa mga parang may twist parang may inaaway niya sino ba to? Si Igo Pangilinan na sila Pampilo Lacson, parang iba parang meron akong rito nararamdaman dito Marcoleta meeting the president, something's fishy pero sana naman hindi kasi I sympathize and admire the courage ni Marcoleta para sa flood control na ito, pero the way it is parang si Marcoleta is something's in there na ewan ko mga ka-real talk Chicago something's in there na hindi ko maintindihan kasi ang dami na naglabasa na mga ebidensya tapos hindi ba puntirya hindi ba kuway kung sinong kakasuhan hindi ba pinpoint hello hindi mapatawag bakit hindi mapatawag sila ko si Saldi ko hindi mapatawag ba't hindi mapatawag itong mga ito ba't hindi bakit parang ang galawan parang dili-dali din parang hesitant kaya ganun I don't know Marcoleta there's something in there parang kay Marcoleta parang nag-hold back I admire Marcoleta don't get me wrong I'm a DBS man pero bakit ganito dapat kasi mag-iisip din tayo di ba may mga reaction tayo pero something's in there that tapos ngayon nagiging agresibo ito sila Kiko at saka sila Pampilo Lacson tingnan niyo yung investigation ni Pampilo Lacson si Pampilo Lacson naman alam mo I don't really sympathize these people but they have a big huge exposure in-expose nila talaga yung expose pala in-expose nila yung tungkol dito sa mga actually nag-name pa nga ng pangalan si Pampilo Lacson and then huwag kayong mag-away huwag kayong mag-away dyan sa Senado kung mabagal ka talaga kung mabagal ka kasi they need to pick up they need to do something hindi nila mapuntirya yung mga tamang tao hindi nila nga maimbitahan hindi nga maipatawag pagka ikaw yung Senate President yan ng Blue Ribbon head ka ng Blue Ribbon you gotta be strong hindi yung dakdak na parang lang di ba parang I don't know man something's fishy pero I hope it's not sana mali po ako sana kasi huwag ka magagalit kung unahan ka nila Kiko Pangilinan at nila Tito Soto at ni Pampilo Lacson kasi mga agresibo ito mga ito they know that something's wrong there but hindi rin ako na masyadong confident dito sa mga to dahil they haven't pinned down the right person the right people okay yung may mga exposure si Ping Lacson meron pa rin kasunod pero the question is mga kaibigan nasa na yung mga may sala halatang expose na tingnan mo si Bono ang tinanggal na tapos yung mga Diskaya itong mga ang dami grabe sila hindi patawag itong si Ko tapos patawag si speaker patawag din yung babae congressman di ba si Kiambao ba yun o yun patawag yun
Pero tingnan nyo to, napakabagal. Anong gusto nyo? Exposure ng media exposure? That's wrong, man. I'm telling you, something's in here na nag-i-slow down sila na gaya ng pinangako mo na sa buong Pilipinas, Marcoleta, Senator Marcoleta, everybody's all eyes on you. Pero kung lalamya-lamya ka, ikaw puro salita lang na ganyan. Tapos ngayon, punta ka doon sa station nyo, tapos sasabihin nyo, ganito sila, Kiko. Mag-agresibo talaga yan eh. Sila si Pampilo Lacson. Huwag kang mag-selos kasi baka ma-overwhelm ko talaga yan. May mga investigador silang sarili. Neophytes ka eh. Alam mo, ako, masaya ako nandyan si Marcoleta ngayon. Pero parang sa akin, parang lumamya eh. Parang wala eh. Parang ang nagbibigay pa ng mga expose dito eh, sila Lacson at sila Kiko. Kaya nga sabi nga ni Kiko, gumawa lang tayo ng independent body. So, kasi siguro nababagalan sila kay Marcoleta kasi nakitang-kita na yung mga taong nandiyan, nakabukaka na lahat yung mga tao na alam natin na obvious eh. Pero hindi pa rin ako kumbinsido dito sa mga tatlong ito dahil alam ko naman itong mga ito, hindi naman nila mapapatawag din sila Saldico at sila hindi nga nila mabanggit si Saldico, hindi nga nila mabanggit sila, wala dito sa grupong ito sa Blue Ribbon, walang mabanggit, hindi nila mabanggit sila Saldico, hindi nila mabanggit sila Kiambao, yung dating mga si Abante, hindi nila mabanggit sila. Bakit hindi nila imbitahin ito. Kita mo yung expose ni Yorme. Si Yorme, di ba? May expose na naman yan. Puro congressman ang ina-expose dito. At ito, galing pa ito sa record ni Bongbong Marcos, ni PBBM. Ano pang hinihintay natin? Mag-ano naman kayo? Debate is not gonna work. Yung mga aktong galit-galitan, okay, galit-galitan o aktong galit, tapos wala naman na, what is your accomplishment? Asan yung accomplishment? Si Mario Joseph naman, booking na eh. Ito tapos, I don't know. Sa akin malaking bagay yung yung mayakap pa si Marcoleta kay BBM eh. And then yung pagkakasabi niya, hindi naman ako DDS talaga eh. Yung mga ganon. Sa akin mabigat ho yun. Pagka DDS, if you wanna be on the right side, on this side, you cannot play both sides. Ganun ho sa akin yun. Pasensya na ho. Alam kong mahal natin mga DDS to si Marcoleta nung siya nanalo siya. Pero sa akin, unang sakit noon nung sabihin ni Marcoleta, hindi naman ako DDS talaga eh. Yung mga ganun. Yung pang hindi raw siya Pero, I don't know. Parang very fishy. Hindi niya nga mabanggit sila Saldico, hindi niya mabanggit itong mga ito, wala rin eh. Itong si Ping Lacson ang nag-expose ng lahat eh. Kasi may mga investigador talaga yan si Ping Lacson. Pero ang Senado, sir, hindi pwedeng palabas eh. Sir nakakapagod eh. Ang dami, in-expose na lahat. Yung pamangkin yata ni Saldico ba yung kumakain ng 759,000? Isang kainan lang. Saan nila kukunin yung perang yun? Tapos yung Diskaya nun, yung kanilang video na yun, ano ba yun? Ebidensya, big time na ebidensya. Nakakalungkot po na ganito po ang inaabot natin. Sana po mali ako sa iniisip ko para kay Marcoleta.
Parang ano eh, hindi rin maano. Sa akin medyo maraming dakdak, pero yung gawa wala eh. Wala pa rin. Hindi. Kung ano yun, patawag mo na lahat yan, patawag mo na, upo tayo dito, ganun. Kita nyo, may mga lalabas dyan na dakdak lang na dakdak eh, parang ganun eh. Tapos pumunta pa siya sa station niya, tapos doon siya magja-justify na kung ano-ano. Tapos nga, parang sympathy, mahanap ng sympathy. Tapos, you know what I mean? Then, you don't need to do that. All you need to do is just do your job as a senator, as a head of the Blue Ribbon Committee. And you gotta have some balls para patawag mo itong mga ito. Pag may mentionin yung mga pangalan nito, sino ba yun? Patawag natin Saldi ko. Patawag natin sino yun. Kailangan patawag eh. Para malinawan, sila Kembaw, sino ba yun? Yung, hindi na congressman yun, hindi na congresswoman yun, pwede na ipatawag yun dyan. Oh, ang rami na, si Bunoan, dapat i-squeeze na yan. Ang dami, grabe, punong-puno. Pero ano nangyayari, men? Nakakalungkot, men. Pero, I'm just showing frustration po. Pero I still sympathize with Mr. Marcoleta. I still hope that I'm wrong. Lahat po ng nararamdaman ko. Apparently parang ano na siya parang he wants to do it, but he's hesitant. Parang nandun na siya, pero ayaw niyang bumangga, ayaw niyang mabangga, ayaw niyang something's holding him back. And that's not a Duterte. Tama nga, hindi ka nga DDS. Siguro nga, hindi siya DDS. So, inamin niya yun di ba? Huwag niyo ibabash, pero hindi siya DDS. Sabi niya yun. Siya nagsabi niyan. Pero, tingnan nyo naman ang galawan. I know, I sympathize everybody that supports sa Pangulong Duterte, Tatay Digong, and then VP Sara. Okay yun. Kasi naman yung impeachment, tingnan nyo naman yun. Yung impeachment naman po given naman hindi naman mananalo talaga yung mga yun dahil wala naman talaga impeachment Hindi si Marcoleta nagpanalo doon. Hindi si Marcoleta yun. Tingnan nyo po, puro dak. Ay nako. Anyway, mga kaibigan, ito po sa Real Talk Chicago, Gusto ko lang pong sabihin na sana po kung totoo itong ginagawa ni Marcoleta, na Senator Marcoleta, na dito sa Blue Ribbon. You gotta be aggressive. Kasi magliliparan na ito. Mawawala na itong mga ito. Baka maunahan ka ba ni Abante sa mga ano dyan, yung mga TRICOM niya dyan ngayon. Talagang bibira yan. Pero what are we doing here? And then, why not ask for couple 3 times a week or something like that? They did it before. If you really want to pin these people down. Diba? I know that Senate has a schedule, but sometimes parang hindi totoo So, di ba? Kayo, masaya na naman kayo. Ay mga bangag vloggers Parang sa akin parang nalalamyaan po ako, parang nag-expose dito hindi si Marcoleta. Ang nag-expose dito si Ping Lacson. Tapos this expose na nakikita natin, mga kaibigan, this is brought out by social media. It wasn't. What are they doing in Blue Ribbon, man? I'm just saying, mga kaibigan. Pero yun, mga kaibigan, yun lang. Gusto lang natin talagang huwag tayong lalamya-lamya. Anak ng tokong buhay naman yan, Himingi ka ng Blue Ribbon, Tapos ganyan. Hindi pa pwedeng makuha ng ganyan-ganyan yan. Mariosep.
Hindi pwede. Kailangan mo ng ano, ng talagang bakbakan mo talaga yan. Pagka hindi, talagang huwag kang magagalit kung inuunahan ka o yung naging mas agresibo sa'yo sila Ping Lacson. Ping Lacson is an investigator talaga. So, huwag kayong iiyak-iyak dyan. Pagka na-overtake kayo nila Kiko Pangilinan, ni Tito Soto. Kaya lang, ito naman mga ito, they can't mention Saldi Coten. Kasi ano yun, may attachment kay Bongbong Marcos din yan. Alam natin mga piklawan yan, pero may attachment yan. They run sa slate ni Bongbong Marcos. I really don't know. It's parang circus talaga. Never know. It's gonna go up and down. And guess what? Panoorin nyo itong yung susunod na the Blue Ribbon. Tingnan nyo yung mangyayari dyan. It's just dak. Wala, hindi nila mapin down. Dahil parang may nag-hold sa kanila eh. May nag-hold sa kanila. Ang daming congressman, mga anak ng kamote talaga. Na talagang, hindi, tingnan mo na nahimik lahat. Tingnan mo yung mga posting nila na nahimik sila eh. Tingnan mo, binabanat-banat, bumabanat na naman sa Davao para naman kay Kong Pulong. What are we waiting for? Are we waiting for something to happen like that to discredit Pulong again, and then you have given a table there sa Blue Ribbon and you can even prove anything? You can. Do you know? Ang tanong diyan, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Oh, di ba? I'm just saying po huwag kayo magagalit sa akin sa akin lang po ano po ba nararamdaman? What am I trying to say? Ang nararamdaman ko po rito para bang magbabagalan po. Okay, 1, 2 meetings. One meeting, you have to be na to? Kitang-kita eh. Obvious na obvious eh. Sana kung hindi obvious yung mga pangurakot nito mga ito, anak ng toko, puro billion eh. Ano hintayin nyo? Magpasa na naman ng budget and then nahabulin nyo na naman. Nandiyan ka na nga sa Blue Ribbon eh. O binigay sa yung Blue Ribbon, do you know how to run it? Di ba? And now you're there. You have to be in command. Kasi ngayon seselos ka kay Kiko, seselos ka kay Ping Lacson, kay Tito Soto. Sasabihin nila Pinklawan. And parang parang tayo sa pagpapa-promoting Marcoleta. I'm guilty of that. I'm promoting Marcoleta all the time. But the only thing is, when are we gonna get there? Hindi niya nga masabi kung sino yung yung mga malalaking tao, walang binabanggit yan. Alam mo, this is where I miss my Tatay Digong. Our Tatay Digong. Tatay Digong is the best. When you make a crime, pagka i-mention ka talaga niya, i-expose ka talaga niyan, wala akong pakialam sa'yo. Teka, ang daming question sa'yo dito. Teka, sagutin mo to. Ginagano niya talaga. That is our Tatay Digong. When you committed a crime or you're in the bad na sa kalagitnaan ka ng masasamang gawain at narinig niya na ang pangalan mo yung nababanggit. Ganyan po sa Tatay Digong, walang sinisino yan. And hindi yung basta dak lang yan si Tatay Digong. Yayariin ka talaga yan. Talaga ididiin ka yan hanggat hindi mo napapatunayan na wala kang kasalanan. And dito sa Blue Ribbon, mga kaibigan, parang, I'm sorry siguro I'm so hard on Marcoleta, pero I'm sorry kasi nakita ko po si Tatay Digong eh. Mabigat si Tatay Digong eh. Siguro, sa akin po, mabigat po yung binitawan ni Marcoleta rin sa akin na hindi siya DDS eh. Hindi naman ako miyembro ng DDS eh. Ganun. Mga ganun. Yung dating binitawan niya dati na niya. Pero okay lang. It seems like it na hindi ka nga na at the end of the day bibigay ka rin. Hindi po pwedeng kasi nandiyan ka sa Blue Ribbon tapos isusubo lang sa iyo kung ano yung mga hindi. Nangyayari based on
Based on. How about yourself? Wala kang pinipin down eh. Based on. I don't know. I don't care kung magalit kayo sa akin, pero guys, ito nakikita ko dito. Tingnan nyo. Kaya, ito, pagbibigyan ko yun. Hindi pa natin napapanood tong Blue Ribbon tong sa Monday. Tingnan natin. Tingnan nyo kung mali ako. Sana mali ako eh. Alam nyo mga kadidi, sana maling-mali talaga ako. Kasi, it's so tiring eh. Makita eh. Sisigawan, tapos, hello, anong gagawin mo? Ano ho yung follow through? Kung magsano, dak-dak ng dak-dak, pero walang follow through. Walang follow through, man. It's just highlighting the situation, and then there's no follow through, and that's bad. Yun lang po mga kaibigan. Huwag kang magagalit kung ma-overtake ka ni nila Pampilo Lacson dyan, nila Tito Soto, they're aggressive. But I'm not scared about them overtaking you because they are hindi rin nila kayang mag-pin down siguro para sa akin hindi nila kayang pangalanan itong mga ito. Pero si Ping Lacson bumibigay nagbibigay na ng pangalan. Kita nyo, actually mas mainit yung mga sinasabi ni Ping Lacson kaysa kay Marcoleta eh. Marcoleta is just crying. He was just crying dun sa mga niya, inaaway daw siya ni bakit siya ganoon. Sa kanyang palatuntunan, nagigis siya dun sa sa station nila. Pero I don't know. Pero sa akin po mga kaibigan, you gotta hit the right one. You gotta hit the right people na. It's taking so much time, and all the evidence is out there, is exposed. I will not be surprised if this Ping Lacson will show up another statement again that will show and expose people and personality. Andiyan si Magalong, di man lang tanongin. Sila Tebes, hindi lang patawag niya mga yan. Anak ng kamote, walang mawawala sa kanila dyan. Magalong, si Tebes, naghihintay lang yung mga yan eh. Ang dami. Sila Vic Rodriguez. Andyan yun eh. Mga DDS natin eh. Bakit ayaw nila patawag yung mga yan? Oh. Ang dami pong mga dapat patawag. Dapat patawag ng mga may alam. Oh, di ba? Si Bunoan, bakit hindi na kaliskasin na yan? Kaliskasin ba yun? Anyway, yun lang po mga kaibigan. Gusto ko lang po natin, hindi po tayo galit kay Senator Marcoleta. I'm just frustrated and disappointed na until now, wala pong mabanggit na pangalan. Ganon din eh. Wala mabanggit na pangalan eh. Para siyang may nangyari ba sa usapang katabi niya si Pangulong Marcos? Oh. Hindi mo maalis yan. Hindi ka man DDS eh. Sabi mo yan eh. Hindi. I don't know. I'm still longing for itong mga nangyayari na to na maybe it gave us a high expectation for Marcoleta. Kasi pagkaganyan, sobrang taas ang expectation mo kay Marcoleta or for a certain individual, mga kaibigan. Ano ka dyan? Mapoprostrate ka, madidisappoint ka. Kasi makikita mo, ngak-ngak, galit. Pero, hello. Asa na yung sinasabi mong parang parang di nakakapag-isip kami kasi you're given a position para maayos na yung lahat, para ipakita mo sa lahat na patunayan mo. Hindi ko hinihiling na maging DDS kayo, Mr. Senator Marcoleta. Hindi nyo kailangan yun. Sana yung mga sinabi nyo lang nung
nung kayo nangangampanya. Hindi na to DDS to DDS. Wala na. Isang tabi na natin yan. Pero, pakatawanan nyo. Nakako kayo, di ba? Wag ho yung wag ho kayong sana na kayo matakot na mag-mention ng mga names na yan. Nakahilata na sa inyong mga ebidensya. Grabe. Alam niyo ba yung binigay ni Bongbong Marcos kay Yorme? 140 million. 4 bilyones yun, sir. Tinignan kay Abante. Kila Abante. And why is it that Abante is criticizing si Pulong? It's because he has no way to go. These people, man, are I don't know when, and why we can't do it, on why na once a week lang ang yata ang Senate Blue Ribbon Kung kung talagang gusto talagang anuhin ito, punteriyahin na talaga to at panagutin lahat ng mga may sala dito. Kailangan yun nga kasi magliliparan na ng ibang bansa, man. Di mo ako nasa Indonesia na yan, maggiugulat kayo, wala na, hindi na magpapakita. They know. This is yung ibang mga may sala dyan, alam nila na may sala sila. Alam nila na dito is puputok na sila. Pero what are we doing, man? We're letting them go. Letting them slip away. Because their name is not being mentioned at all. Everybody is hesitant to mention their name. Pero mine-mention na nga ng iba. Di ba? Tayo mga DDS, sali ko, tambaluslos, PBBM. Halos lahat, sila ba nakapag-mention sila? Hindi nga, nakipag-meeting pa nga kay Bongbong Marcos sa Marcoleta di ba? Huwag niyo ako sige, totoo yan. Di ba? Yun lang po sinasabi ko dito. Minsan naisip ko, is he real? Sana tunay siya. Kasi high expectation talaga yung binigay niya sa mga DDS Pero doon ako na-frustrate ako doon sinabi niya hindi naman ako DDS kasi pananagutin ko kung sinong dapat managot. Yun lang. Pero asan po yung pinananagot niya? Anyway, do we really want to listen to the dakdakan or do we really want to listen to Ping Lacson na nag-expose talaga to magalong na init na yung puwet para magsalita? Sila Tebes, sino sila Vic Rodriguez. Bakit hindi patawag yung mga yon? Di ba? Sila marami po Nandiyan na nandiyan sa harapan nyo lahat. Pero anong ginagawa? Napakalamya. Wow. Talk to the president, di ba? Hindi ako nagagalit dahil he talk to the president. I don't care. I don't care what you do. I'm just hoping na tayuan mo yung you stand to your whatever you promise the Filipino people. Hindi yung dak Mr. Dak. Sana galit. I admire him a lot. Don't get me wrong, Mr. Sorry. I admire Senator Marcoleta a lot. Don't get me wrong, guys. Pero I'm sensing something here. I hope I'm wrong. Really. Kasi tanda na rin natin para mauto pa. If you really want to be on the side, you want to be on this side, you want to be on that side, you want to be... Because no matter what, kung hindi ka dito sa side na to, nando ka sa side na yun. Sasabihin palagitna ka, ibig sabihin wala kang kinikilingan. Guys, you know how much help that Sara Duterte gave you. But anyway, wala na tayo doon, tapos na yun. And let's go on to this
to the Blue Ribbon, and hopefully ma-develop o magkaroon na ng balls kung sino yung mga nandito at mapangalanan o mag-imbita ng mga prime. Ang inibitahan nila yung mga prime involvement ng mga congressman dyan, ang daming involved, grabe. Ay nako, Senator Marcoleta, I still admire you, I still believe in you, but sabi nga less dakdak and more moves, more action, di ba? Huwag na, kasi diyan kayo nauunahan ni Ping Lacson at saka ni Kiko Pangilinan. Tatabunan kayo niyan nila Tito Soto kung ganyan lang yung style. Di pwede, kailangan meron kayo, kailangan loaded din kayo dyan. Kasi yung mga yan, they have investigators, talaga solid investigator yan. Nandiyan, baka ngayon nakatap in na yan si Ping Lacson dating PNP yan So, kaya lang, ang problema dito, hindi talaga makapag-expose siya ng tunay expose. Hindi nila mababagit si Rizal de Goyan. Kasi mga ano yan di ba, tumakbo yan sa kila Bongbong Marcos yan. Slate ni Bongbong Marcos. You know, ano rin yan, halos pero I'm happy na yung bunuan finally na sibak na. Di ba? Si Torres sinibak na rin. There's something in there, guys. Something's wrong there. Something's happening that is deep na sana po ay mapagtuunan ng pansin. Anyway, mga kaibigan, ito po sa Real Talk Chicago. Sana po, madali lang po ito dahil, you know, minsan po na kakaroon tayo ng sa pag-iisip natin na ano ba nangyayari sa Blue Ribbon? Di ba? Marcoleta, Marcoleta nandiyan na, sisibakin kayo niyan. Asan na? Wala. Sasabihin siguro babaratan ako nila PH update na sabihin, relax ka lang dyan, brother. Hindi relax dyan. Remember, may history. Hindi yan solid na Sana. Dahil sinabi niya naman na hindi siya DDS. So, I'm just opinion ko lang ito. So, kung magalit kayo, I really don't care. Pero ito yung sinasabi ko dito na huwag siya magalit kung matatabunan siya nila Ping Lacson, nila Kiko Pangilinan, Tito Soto, because these guys are heavy hitters. They're already there. They've been there. Pero ikaw, nagsisimula ka lang, kung dakdak lang, hindi ka you cannot rule Blue Ribbon for dakdak lang, dakdak. You have to show actions. You have to show balls, sabi nga, balls. You know, you can even mention the involvement of high-ranking official na hindi. You can even, nakikita niyo ba siya? Nakikita mo siya? Ang binabanata niya, ibang contractor di ba? Yan lang yun. Okay? It's up to you. Kayo po ang mag-discover niyan. Kasi sa akin po, he's creating something that doubts sa mga. Ako, hakin nyo lang narinig yan. Sa first time siguro kayo makarinig ng against Marcoleta na isang DDS. Pero hindi po ako against Marcoleta. Parang sa akin, more action po, not duck. Kasi ang ini-expect natin kay Marcoleta yung kakasuhan na kanya, nandiyan si Marcoleta. Tinatawanan lang tayo itong mga ito Tinatawanan lang tayo itong mga kabang vloggers dahil yung iba nga sinasabi, akala nyo ba sa inyo si Marcoleta? So, ganun ba? Siyempre, pero sa akin po, I'm not basing on those remarks. No? Hindi po. I'm basing on how the Blue Ribbon Committee is going. Nandiyan na sa harapan natin. Nasa harapan nyo na. Grabe naman kayo, men. Ang pinapatawag nyo, contractor. Patawag nyo naman yung mga involved dyan. Sila Kiambao, yung naglo-Louis Vuitton. Sila. Paano? Sabi ni Magalong, he's willing to name names already. Why you're not calling him? Why? Why are you waiting for another 2 weeks, 3 weeks to call these people? Why not? Put them on the stand.
Put them there. Call them already. Tama na yung ano. Dakdak lang ng dakdak. Pagka naunahan ka, galit ka. Anyway, salamat po mga kaibigan. I'm frustrated lang po, Senator Marcoleta. Parang ano sabi nga, faith without action is dead. But action without faith is dead. Dead too. Faith without action is dead. Yeah. Faith without action is dead. Wala walang action puro dak-dak Anyway, maraming salamat po. Ito po sa Real Talk Chicago. Sana po mag-isip-isip din tayo mga DDS isipin natin to kung ano nangyayari talaga dito sa Blue Ribbon. Sana po maging agresibo naman po si Marcoleta. Hindi po yung kung hindi man siya maging agresibo, sa akin po expected ko na yan. Expected ko na yan kasi namin niya naman yan sa impeachment, hindi naman siya sa impeachment ni VP Sara. Nag-ride along lang siya doon. Hindi naman siya doon. I'm sorry to say this, but I'm not really convinced yet sa mga lakad ni Marcoleta, mga kaibigan. Pero I'm hoping that he will do his job as a Blue Ribbon Committee head. And what he promised the Filipino people during his campaign. Yun lang po. Hindi ko po hinihiling na maging DDS kayo na paboran nyo sila Tatay Digong o sila BP Sara. Hindi po yun. Kasi po, andyan po sa harapan nyo kung ano kontraktor ang pinatatapon. Ewan ko sa inyo. Sige po, dyan na lang po. Ito po si Real Talk Chicago. Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Please follow my Facebook page. And then, sana po maging maayos po ang Pilipinas. Sana po maging maayos po ang takbo sa Blue Ribbon. At hindi na naman tayo makahagilap ng isang tinik na tutusok ulit sa atin. Anyway mga kaibigan, ito si Real Talk Chicago. Sabi po sa Bible, you shall know the truth. And the truth will set us all free. Yep.